Tears of a Doctor Wife, Chapter 72. Nang matapos kaming kumain, ay agad kaming umalis sa restaurant. Dahil may dadaanan pa kami. Mayroon siyang ipapakita sa akin. Tiyak na ikakatuwa ko raw. Ano ba kasi yun? Kanina pa niya ako pinapakaba. Kung ano ba itong ipapakita niya sa akin. Na-excite ako na kinakabahan. Malapit na tayo. Anya nang nakangiti. Ilang minuto lang ang nakalipas. Iginilid niya ang sasakyan sa may 3 palapag na gusali na may mga taong abala sa kakapintura sa labas. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at nauna siyang bumaba. Pagkasara niya sa pintuan ng sasakyan ay dumiretso sa may edad na lalaki. Tila ba nagbibigay siya ng instruction bago siya bumalik sa kinapaparadahan ng sasakyan. Napansin kong huminto sa pagtatrabaho ang mga kalalakihan. Nakangiti siya nang pagbuksan ako ng pinto. Inalalayan niya akong mabuti sa pagbaba. Napakapit ako sa braso ni Zin habang unti-unti kaming humahakbang papasok sa loob ng 3-story building. Nakapintura na ang buong loob at inaayos na lang ang buong interior design sa loob. What is this? Nakataas kilay ko na tanong sa kanya. All yours, darling. Ikaw nang bahalang magbigay ng pangalan. At may palakad ko ng lahat ng mga kailangan under your name. Nakangiting saan ito? Para saan, Zane? Nalilitong tanong ko. Bakit niya ako kailangan regaluhan ng ganito? Napakurap-kurap ako para alisin ang nababadyang luha sa mga mata ko. Simula nung pumayag ako na bigyan ng second chance ang marriage namin, ay walang araw na hindi ko naramdaman ang pagsamba ni Zane sa akin. Hindi ko siya nahanapan ng butas o konting mali sa pagpapakita niya ng totoong siya, lalo na sa pag-aalaga niya sa akin. Binawi niya ng sobra-sobra ang kamalian na nagawa niya sa akin noon. Do you like my gift for you? Para may pagkaabalahan ka at hindi ka mabagot sa bahay. It's your restaurant and soon to be open. Ang gagawin mo na lang ay ang palaguin to. Tumaas ang kilay ko. Paano ko to may enjoy kung buntis ako? Hindi na nga ako makapasok sa culinary school ko dahil napakaantukin ko ngayon. Pakiramdam ko talaga, hindi lang isang bata ang dinadala ko. You should have told me. Tila may tampong sabi ko, para ako lang nag-decide ng kulay. Tumawa siya at kinabig ako sa dibdib niya. Hinaplos niya ang tiyan ko kasama ang buong pagmamahal sa bawat hagod ng mga palad niya. Pakiramdam ko mas lalong nabubuhay ang ipinunla niya sa sinapupunan ko. Binuhat niya ako at ipinatong sa mesa. Nataranta ako at hindi ko napigilan ang umahon ng kaba sa dibdib ko. Shoota, hindi pwede kung sakaling may iniisip siyang hindi maganda. Zane ha? Pinanlakihan ko siya ng mga mata pero isang nakakalokong ngiti ang binigay niya sa akin. Don't worry darling, I won't bite you here. Baka may makakita kung paano ko papakin ang asawa ko. Napasingap ako. Mabuti naman. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ulit ko. Then it won't be surprise anymore kung sinabi ko sa'yo. Naisip ko mahilig ka magluto at mahilig ka mag-drawing. Kaya ang 3rd floor nito ay magiging art gallery mo. Kung ano yung nagpapasaya sa araw-araw, ay siyang nagpapasaya sa puso ko. Hinawakan niya ako sa baba upang iangat ang mga paningin ko, upang salubungin ko ang mga nangingislap niyang titig. Gusto ko lagi nakangiti ang mga labi mo, Mikay. At ang bawat ngiti mo ay magbibigay kulay sa buhay ko. You deserve this. You deserve all the best in the world.
I smiled but I winced at that. Sinikap kong pigilan ang pagnanais na wag mapabulalas ng iyak. Hindi ko maintindihan. Napakaromantiko ng asawa ko. Tila ba walang sinasayang na oras. Basta ang mahalaga sa kanya ay ang oras na inilalaan para sa akin at sa mga bata. Makita niya lamang kaming masaya at nakangiti. And he never failed to impress me. Parang may mainit na humaplos sa dibdib ko. Umangat ang kilay ko para alisin sa katawang lupa ang kilig na laging pinaparamdam sa akin ng lalaking to. What I expected from you is a simple courtesy. Nakangiting bika ko. Thank you very much. I don't need expensive gift to be happy. All I want is you. Dito ka lang sa tabi ko. Kayo ng mga bata. Tumanda kang kasama ko, Zane. He smiled. I am happier than I ever thought I could be. This time he kissed me, though it wasn't that intense, smooth. He just brushed his mouth over my lips, barely a touch but somehow making it the most memorable kisses in the history of our kisses. Bago kami umuwi sa bahay, naisipan ni Zane na dalawin saglit si Hana. Masama ang loob ni Zane kay Hana. Imbis na isipin ang ginawa nitong masama, mas inisip na lamang niya ang magandang pinagsamahan nila sa kabila ng pagbabalat kayo ni Hana. Naawa rin kami minsan kay Tita Farah. Ilang beses namin itong nakikitang iniiyakan ang larawan ni Hana. Kahit hindi niya tunay na anak si Hana, ramdam namin ang sakit na nararamdaman nito. Hey! Nakatawang wika ni Hana mula sa likuran namin. Sabay kaming napalingon ni Zane sa pinanggalingan ng boses. Hindi namin inaasahan na makikita sa ganitong itsura si Hana. Magulo ang buhok, walang makeup, may mga sugat sa gilid ng kanyang labi at medyo maputla pero maganda pa rin naman siya. Bakit para kang natuklaw ng ahas dyan? Anya na pilit ng umiti. Napakapit ako sa braso ni Zane. Hey! Nasa mga labi ko ang alanganing ngiti. Inalalayan ako ni Zane na maupo at mas pinili ng asawa ko ang lumayo saglit. Kagyat akong napatingin sa mukha nito. Malamlam ang mga matang nakatitig ako kay Hana. May nakikita akong gumuhit na awa sa mga mata niya. Pinagsiklop ni Hana ang dalawang kamay sa ibabaw ng mesa at napapansin ko ang panginginig ron. She took a deep breath. Ang kaninang nakangiti ay biglang matalim kung makatitig. Nagpunta ba kayo rito para sumputan ako? Para ipamukha sa akin ang pagkakamali ko? Kung yun ang pinunta nyo rito, baka kaalis na kayo. Naghihirap ako dito at alam kong tuwang-tuwa kayo. Asik siya sa akin. Maniwala ka o sa hindi. Hindi ito madali para sa amin. Sa dami ng sinaktan nyo, handa pa rin kaming patawarin ka. Sana mapatawad mong sarili mo, Hana. Mahinaw na sabi ko sa kanya. She chuckled. Maniwala ako sa'yo. Alam ko naman na masayo kayong lahat sa nangyari sa akin. Nanalo na kayo at nakikita niyo ang pagdarusa ko dito sa bilangguan. Anya na may hinanakit sa kanyang tinig. Walang sumaya sa nangyari sa'yo, Hana. I countered. Pero mas pinanatili ko ang pasensya. Ikaw ang pumili ng buhay mo na magkaganyan ka. Kung bakit ka andito ngayon. Your life, your choice. But you choose the wrong path, Hana. Mas pinili mo ang maging masama kaysa maging mabuti. Hindi siya agad nagsalita. Tumitig siya sa akin. Bakit bang bait mo, Zaira? Ang tanging hinahangad ko lang naman ay mahalin ako ng mga taong mahal ko. Para sa akin hindi sapat ang pagmamahal na binibigay ni Mom and Dad. Dahil pakiramdam ko, mas higit nilang mahal si Zane kaysa sa akin. Pati ang pagmamahal ni Zane ay hinahangad ko. Ginawa ko ang lahat pero hindi ako minahal pabalik. Mali lang siguro ang pagtingin ko sa pagmamahal. She breathed harsh.
Nanunubig na ang mga mata nito ang nakatitig sa akin. Ang paghahangad ko ng pagmamahal ay nauwi sa puot at galit na matagal ko nang kinikimkim sa loob ko. Aaminin ko, ginamit ko si Stacy. Sinamantala ko ang kasawian niya kay Zane. Pati ang pagkamatay ng anak niya, ginamit ko. Kaya nagawa kong kunin ang anak ni Elsa sa batang patay na isinilang ni Stacy. Pero tama si Zane. Hindi niya anak ang bata. Umiling-iling siya at tumagulgol. Tumigim ako at nagpahid ang mga mata at sinikap na huwag magpatangay sa mga luha. Sana mapatawad mo na ang sarili mo, Hana. Iyon ang magpapalaya sa bigat na nasa puso mo. Hindi ko alam na ang paghahangad ko ng sobra-sobrang pagmamahal. Ayun pala ang lalason at unti-unting papatay sa akin. Say sorry to Josh. Sinaktan ko siya at hindi ko pinahilagahan ang pagmamahal niya sa akin. Sana mapatawad mo ng sarili mo, Hana. Dahil lang ang magpapalaya sa iyo mula sa bigat ang nararamdaman ng puso mo. Tumayo na ako sa kinauupuan dahil hindi ko na kayang tingnan si Hana. Paalam, Hana. Sana mahanap mo ang kapayapaan sa puso mo. Sabi ko bago ako tumalikod. Hinahanap ng mga mata ko si Zane. Nakita ko siyang may kausap na babaeng pulis. Tumikim ako para kunin ang buong atensyon nila. Sabay silang napatingin sa akin. Tumango lang ang babae na nasa 40s bago tumalikod. Oh, Zane. Napakakatlabi ako at namuo ang mga luha. At yumakap ako sa aking asawa. Hinagod niya ang likod ko at hinagka ng ibabaw ng ulo ko. Relax. Iyon ang nababasa ko sa bibig ni Zane. Bagaman hindi ito nakatingin sa akin, kundi sa direksyon ni Hana. Nagising ako sa mumunting ingay mula sa labas na hindi ko mawari. Inaantok pa ako. Kaya binaon ko ang mukha ko sa unan. But the noise was persistent. I groaned and opened my eyes. For a while, I was disoriented. Napagod ako sa lakad namin ni Zane kanina. Bumalik ako ng higa nang maalala kong dito pala kami dumiretso pagkatapos daan ng kambal. At ang buong pamilya ni Zane ay andito rin. I closed my eyes. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. Our wedding will be tomorrow. That's the reason why we are here. Dito gaganapin ang reception. At sa simbahan ng kasal namin bukas, exact 9 a.m. in the morning. I can't wait for tomorrow. Bumangon ako sa higaan at naupo sa gilid ng kama. Nakabukas ang dalawang malalaking bintana at malamig na hanging panghapon ang pumasok mula roon. Tumayo ako upang silipin ang maingay sa labas. From the open window, I could see the evergreen tropical trees. Nakita ko ang sinag ng araw na papalubog na tumatago sa mga dahon at sanga ng mga puno. May nakikita pa akong mga ibon na palipad-lipad at palipat-lipat sa magkabilang sanga at may pupunta rin sa kanya ni ibon at parang magtutukaan sila. Maaaring magkapareha ang mga ibon. Kaya sarap nilang pagmasdan at ang mga huni nila na tila napakagandang musika sa tenga. Tumayo ako upang magtungo sa French door para lumabas patungo sa beranda. When I saw my husband at the front door, smiling from ear to ear. When I realized I'm wearing a low-flowing off-shoulder white dress, and my husband was in his khaki short and a white bottom-down shirt. Nakabukas ang gitna nito, showing off his muscled chest. Hindi ako na-inform na dapat parehas kami ng damit. Anong mayroon? At sino ang salarin dito? Lumakad ako palapit sa kanya, ngunit nagsasalubong ang mga kilay niya. Umangat naman ang mga kilay ko ay tiningnan ko ang kabuuan ko sa full body mirror. Mukhang okay naman ang suot kong dress. Hindi ba maganda ang suot ko?
Nag-aalalang tanong ko. Something missing. Anya na nakangiti. Kitang-kita ko siya sa likuran ko mula dito sa salamin. Binuksan niya ang isang mahabang box. Halos manlaki ang mga mata ko sa gulat. It's a diamond necklace. Kumikislap lalo kapag tinatamaan ng liwanag. Lumapit siya sa likuran ko. Maniwala ka ba sa akin? Kapag sinabi ko sa iyo na pag-aari pa to ng aking lola. Ang sabi niya sa akin noon, ibigay ko to sa babaeng pinakamamahal ko. At sa bisperas ng aming kasal, ay ibibigay ko to. At ikaw yun, Mikay. This is really meant for you. Paliwanag niya habang sinusuot ang kwintas sa leeg ko. Hindi naman ako makapaniwala na makakapagsuot ako ng ganito. Una, ang binigay niyang proposal ring. At ito naman ngayon. Nalabo ang mga mata ko at nagbabadya ang mga luha. Pero kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. I don't want to spoil the night sa kakaiyak. Mukhang may kasiyahan pa sa baba. Thank you so much. Ani ko habang hinahaplos ng daliri ko ang kwintas. Stop saying thank you. Sinabi ko na kanina you deserve all this because I love you. Masaya akong ngumiti sa kanya at hinalikan niya ako sa labi bago kami bumaba. Naabutan namin silang lahat sa hardin para sa salo-salo. Nakangiti at namamanghang lumapit sa amin ang kambal. Ang pag-iisang dibdib. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Zane point of view. I swallowed a lump in my throat and took a calming breath. Kahit anong gawin kong kalma sa sarili ko, hindi ko magawang pigilan ang kabang nararamdaman ko. My heart hammering in my chest, and my heart was running wildly. My gaze was soft and gentle. The day we met, frozen, I held my breath. Right from the start, I knew I'd found a home for my heart. My bride was so beautiful and glowing in her white gown. The woman who automatically captured my young heart when I was a kid. My forever queen and my one and only true love. Mikay. One step closer, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Ang babaeng muntik nang mawala sa akin dahil sa katigasan ko. Halos lahat ng mga tao sa simbahan ay nakatutok lang ang kanilang paningin sa asawa kong naglalakad sa gitna ng puting carpet. Time stands still. Beauty and all she is. I will be brave. I will not let anything take away what is standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. Bagay na bagay sa kanya ang ball gown wedding dress na personal choice ni Mommy para sa kanya. Her hair was in loose curls at may nakapalibot na mga beads na kulay sage green. And her makeup was so simple. Matte look na bumagi sa kanya. And her motif, which is natural sage green theme, which is refreshing, tender, exquisite, and very relaxing. It gives the opportunity to bring nature into your big wedding day. My suit also sage green. My groomsmen attire, the bridesmaid, and the guest. All the accessories was made up by sage green. Kahit sa reception, ang decoration ay puro sage green, which is bumagay dahil sa venue namin ay sa resort, very close to the nature. Kahit ang bouquet na hawak ni Zaira was made of sage with ivory white. She is very perfect on this day. I'm impatiently waiting for my bride to come near me. Gusto ko na siyang mahawakan at sabihin na, I do. Pakiramdam ko buong kalamnan ko ngayon ay nanginginig sa matinding kaba.
pakiramdam ko, lahat ng emosyon na pwedeng maramdaman sa mundo ay parang pinagsama-samang lahat sa loob ng aking puso. Ibang-iba pala ang kaba kapag haharap kayo sa altar upang mag-isang dibdib. Dinukot ko ang panyolito mula sa aking bulsa at ipinahid sa gilid ng mga mata ko. Nanunubig ang mga mata ko habang sinusundan ng tanaw ang aking bride na palapit sa altar. Walang tigil sa kakakuha ang photographer na kinuha ni Zari para sa kasal na to. Naramdaman ko ang kamay na pumatong sa balikat ko. Relax bro, ikakasal ka lang, hindi ka bibitayin. Huwag kang pahalata na kabado ka. Pambubus ka sa akin ni Chris. Isa sa mga best man ko alongside with Josh and Kaydan na parehong ngising aso na nakatingin sa akin. Kahit papaano natutuwa na rin akong makitang gumingiti si Josh. At nagpaalam siya sa akin na may opportunity na binigay sa kanya na makapagtrabaho sa Amerika. I have no choice kundi payagan siya kahit ayoko sana. Nalulungkot lang ako dahil mawawala ng isang magaling na doktor ang ospital ko. Aside of that, isang tunay na kaibigan. At pati si Kaydan na nagpapahiwatig na rin sa akin. I roam my eyes all over the place. I saw my mom with his husband perfectly together and their love was so strong despite of what happened to them. Pinaghiwalay man ang pagkakataon pero muling pinagtagpo. Lumapad ang mga ngiti ko sa labi. Nakikita ko ang masayang ngiti sa labi ng aking kambal. Our little bride Yana and my little groom Yuan. Ang dalawang pinakapaborito kong regalo na binigay sa akin ni Zaira at malapit na silang madagdagan. I can't wait to see them soon. Nabaling ang mga paningin ko sa dalawang taong laging nasa tabi ko. My Tito Henry and Tita Farah. From bad times and good times, laging nakaagapay sila sa akin. Kahit mali na ako minsan, nasa akin pa rin ang paniniwala nila. Isa sa rason why Hannah started to rebel. And I really feel sorry for Hannah. Mga co-doctors ko and some of my employees was here also. I invited them na pinaunlakan naman nila. Hindi lahat pwedeng makapunta dahil nasa duty, pero lahat naman sila welcome sa araw na to. I'm so glad to see my father-in-law and Mikay siblings. Actually, medyo may phobia pa ako sa tatay ni Mikay. Paano ko ba makakalimutan ang gabing tinaga niya ako? That was the most embarrassing moment na naranasan ko sa buong buhay ko. Pero iyon din ang pinakamalaking lesson na natutunan ko sa buong buhay ko. I learned a lot from my mistake. Iba kapag ama na ang lumaban para sa kanyang anak. And I deserve punishment. Ngumiti ako kay tatay and he smiled back. Hinihintay din niya si Mikay upang siya ang maghatid ng kanyang anak sa akin. Nag-usap kami kagabi. Humingi ulit ako ng tawad sa kanya sa ginawa kong pananakit sa kanyang anak. Mikay's circle of friends, Elsa and his husband Nicolo, was here together with their daughter Kiara. Masaya ako para sa kanila. At sana hindi na bumalik ang sakit ni Kiara. Hiling ko din sa kanila was a happy family too. For Love and Prince, hopefully makabuo na rin sila. Si Del at ang asawa niya na humabol for the last minute with their son. Hindi rin maaawat ang mga ngiti mula sa kanilang labi. Who would thought after a long journey, we're here to gather the most memorable moment sa buhay namin ni Zaira. Ang aming kasal. Siniko ako ni Kaydan nang makita niyang papahagulgol na ako. Parang sirado. Masyado kang emotional, Brad. Pangasar sa akin ni Josh. Malapit ang bride mo. Sabad ang nakangiting si Kaydan. Tumuwid ako ng tayo. Ilang di pa na lang, mahawakan ko na ang mga kamay ni Mikay. Huminto ito sa tapat ni tatay. Nagyakapan ang mag-ama,
bago niya ikinawit ang braso sa braso ng kanyang ama. Nagsimula na silang humakbang palapit sa akin. Like a slow motion, na para bang lahat ng mga bagay sa paligid ko ay huminto ang paggalaw. Na wala akong ibang nakikita kung hindi ang napakaganda kong asawa. Napamaang ako habang titig na titig sa magandang mukha ni Micaela. My amazing wife. Compassionate and my everything. She looked at me and smiled faintly, and there's a tears flowed in her eyes. Tulad niya, hindi ko na rin napigilan ng umiyak. Huminto silang dalawa sa tapat ko at kaliwa ang tapik sa balikat ang ginawa ng mga bestman ko. Nasa mukha nila ang mga masasayang ngiti at pangaasar. Kinuha ni tatay ang kamay ni Zaira at inabot sa nanginginig kong kamay. Naramdaman ko rin ang panginginig ng kamay ni Zaira at pinagsiklop yun ni tatay and he smiled. Mahalin at respetuhin ang isa't isa. At wag na wag mo nang sakta ng anak ko, Zane. Baka sa susunod, hindi lang yun ang aabutin mo sa akin. Nakangiting wika ni tatay pero nasa mata nito ang pagbabanta. Natawa ko sa sinabi niya. Ang luha ko ay tila umurong dahil sa sinabi niyang yun. Tumikhim ang tatay at medyo malungkot na masayang pinakatitigan ng anak. Kinaplos niya ang likod ng mga palad ng anak. May dumudungaw na butil na luha sa mga mata ni tatay. Habang palipat-lipat ang tingin sa amin ni Zaira at tumango siya. Humalik sa pisngi ng matanda si Zaira bago kami humarap sa paring magkakasal sa amin. Ito ang pinakamatagal na sandali na pinakihintay ko sa buong buhay ko, darling. Ang makasal tayong dalawa. I whispered lovingly at hinapit ko siya sa baywang. Wala pang sinabi ang pari. Yung may kiss the bride ay hinalikan ko na siya. Hindi ko mapigilan ang sarili ko sa sobrang panggigigil ko sa asawa ko. Mariin at malalim na mga halik ang binigay ko. Narinig ko ang tawanan sa buong paligid, pero nagbingi-bingihan ako. Ilang beses tumiking mampari sa harapan namin, pero walang pwedeng makapigil sa akin. Tatay! Nanay! Nahinto ako nang marinig ang boses ng aking si Yana. Sabay kaming napalingon sa bata. Nakita kong nagkamot siya ng kanyang ulo and she's shaking her head. Tatay naman, you are too excited. Hindi pa nag-start ang ceremony. You are claiming nanay lips na. Ang hilig mong kainin lagi yung lips ni nanay. Maarte nitong pahayag. I stood and speechless. Ang tanging nagawa ko na lang ay magsuklay ng buko gamit ang madaliri sa kaliwang kamay. Oh, I'm so sorry, sweetie. Tatay is so excited lang. Ang ganda kasi ni nanay, kaya hindi nakatiis ang tatay. Dahilan ko. Nanlaki ang mga mata ni Yana at tinakpan ng bibig and she giggled. Liar, tatay? Dagdag pa nito. Sinong niloko mo? Papalusot ka pa? Natatawang sabi naman ni Zaira, tsaka marana kong ginampas ng hawak niya na buki sa balikat ko. Lumapit si Yuan at hinila ang kapatid, pabalik sa kinauupuan nila. Pero hinuli ko ang dalawang kamay niya. Dinala ko sa aking bibig at paulit-ulit kong ginagkan ang likod ng mga palad niya. Habang buhay, ikaw at ako, I whispered gently, bago kami humakbang patungo sa pari. Pareho kaming nakangiti na humarap sa paring magkakasal sa amin. Nagsimula ang seremonyas hanggang magpalitan kami ng aming marriage vows. She smiled so sweet. To my darling and my forever love, I trusted you with all my heart. Ang kaisa-isang lalaki na mamahalin ko habang buhay. Tupi, ikaw lang at ako, magpakailanman. Madamdaming pahayag ni Mikay habang binabasa ang kanyang marriage vow para sa akin. Sabay tayong lolobo, hindi lang ako, kaya bubusugin kita. Ipagluluto kita. Lahat ng mga paborito mo
Basta, samahan mo akong lumobo dahil hindi na mapipigilan tong maglaki ng tiyan ko na ikaw ang may gawa. Okay lang sa akin kahit mawalan ka ng abs. Hindi lang kita bubusukin sa mga luto ko, kundi bubusukin din kita ng wagas kong pagmamahal. That made the guest laugh. Biglang may kumislap na luha sa mata nito. Naalarma ako. My thumb brushing against a sparkling tear that slid from one of her eyes, and she smiled prettily. That melts my heart. Ang babaeng to ay talagang binihag ang puso ko. I kiss her forehead bago nagsalita para sa aking marriage vows. I love you, Mikay. That would be last for a lifetime, I said while looking straight into her eyes. I was filled with contentment and assurance. I'm going to keep saying it for the rest of our lives. I love you. Hanggang sa nagpalitan kami ng singsing at I do. Promise? I do. I love you forever and ever. Malakas na sigaw ko na halos nagpa-echo sa loob ng buong simbahan. Pagkatapos, marahan kong inangat ang kanyang suot na biel. I smiled cheekily while staring in her kissable lips. I love you forever, she said heartily. I smiled and bent closer. Pinagkiskis ko ang dulo ng aming mga ilong na dalawa and kissed the tip of her nose bago ko inabot ang mga labi niya. My heart is smile of unending happiness. Loud shouts and applause could be heard all around from our guest. Ang pinakagusto kong tinig na pakinggan ay ang tinig ng aking kambal. Sa gilid ng mga mata ko, kitang-kita ko ang kasiyahan nila. Hinawakan ko ang kamay niya at itinaas sa ere, showing off our wedding ring together. At last, this woman was really tied up sa akin. After ng seremonyas ay muli kaming pumirma ng marriage contract. Pero hindi ako sigurado kung masusunod to. Dalang alam ko, ang first marriage pa rin namin ang validation. Ang kasal sa simbahan namin ay may papabanal sa pamamagitan ng sarkamento ng kasal. Dahil naniniwala pa rin ako na ang kasal ay pagsasama ng isang lalaki at isang babae na itinatag ng Diyos sa paraiso. Nang matapos ang mga dapat pirmahan, kinamayan kami ng pari at ang mga bisita namin. At pagkatapos ay picture taking bago kami pumunta sa reception. Hindi maalis-alis ang paningin ko sa asawa ko. Lumapit akong muli sa kanya at hinapit siya sa bewang. At isang matamis na halik ang ibinigay ko sa kanya. Halik ng buong buhay naming pagsasama.